May mga araw na kahit anong pilit natin, parang walang gumagalaw. Tahimik ang langit, tahimik ang puso at napapagod tayong umasa. Pero ngayong umaga, hayaang mangusap ang salita ng Diyos sa iyo. Huwag kang bibitiw. Sa oras na ito, nais ng Panginoon na ilapit mo sa Kanya ang lahat, ang mga plano mo, ang takot mo, ang mga pangarap mo na tila nawawala sa landas. Sabi sa awit 37:5, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga lakad at siya'y magpapangyari at ilalabas ang iyong katuwiran na parang liwanag. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat. Ang kailangan mo ay maniwala na ang Diyos ay tapat. Handa ka na bang maniwala na habang ikaw ay nagpapahinga, siya ay kumikilos? Tara, kausapin natin siya. Minsan, ang tanging kailangan natin ay isang sandali ng katahimikan, hindi upang tumigil, kundi upang marinig muli ang tinig ng Diyos. Sa gitna ng mga plano, desisyon at direksyon na gusto mong tahakin ngayong araw, may paanyaya si Lord, ibigay mo sa akin ang lahat. Hindi niya hinihingi ang perpekto. Ang hinihingi niya ay puso mong handang magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Sa awit 37, malinaw ang kanyang pangako. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Alam ng Diyos ang bawat lihim mong dalangin, ang bawat pintig ng puso mo na naghahanap ng sagot. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay Diyos ng presensya. Lagi siyang narito, handang magsalita, handang kumilos, handang gumabay. Kaya ngayon hayaan mong mang-usap siya sa iyo. Huminga ka ng malalim. Ilapit mo ang sarili mo sa Kanya. Dahil sa mga susunod na salita, hindi lang ito basta panalangin. Ito ay magiging pag-uusap mo sa isang ama na kailanman ay hindi ka pinabayaan. Isulat sa comments, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kalooban. At huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw mong marinig ang tinig ng Diyos. Ngayon, pakinggan mo ng taimtimang tinig ng Diyos sapagkat hindi lamang ito simpleng panalangin. Ito'y daloy ng puso mong nananabik sa presensya niya. Huminga ka ng malalim, isara ang mga mata mo kung maaari at hayaan mong bumaba ang katahimikan sa iyong kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan, hilingin mo sa Diyos na buksan ang iyong pandinig upang marinig mo ang kanyang tinig na hindi sa galaw ng palad, kundi sa tahimik na tiktik ng pagmamahal. Sa wakas, tayo'y magsusugal sa pagtitiwala niya. Ama naming Diyos, nagtitipon kami ngayon bilang isang anak na pagod, ngunit hindi nawalan ng pag-asa. Inilalapit namin ang aming mga plano, ang aming mga pangarap, ang aming mga takot at kawalan ng katiyakan. Pinipili naming umabot ng kamay sa iyo, hindi dahil alam naming malinaw ang lahat, kundi dahil naniniwala kami sa iyong katapatan. Hinihiling naming kamutin mo ang mga sugatang puso, aliwin mo ang nagugulumihanan at magbigay ng liwanag sa bawat madilim na sulok ng aming isipan. Dalangin namin ang direksyon mo, Panginoon, ganap na direksyon mo sa bawat hakbang namin. Puno ng pasasalamat ang aming mga labi sapagkat nakikita namin ang iyong mga patotoo sa bawat araw, kahit sa mga bagay na maliit. Binigyan mo kami ng bagong umaga, bagong pagkakataon, bagong hangarin. Ngayon, hinihiling naming lalo mo kaming palaparin pa, hindi lang para sa amin, kundi para magdala rin ng pag-asa sa iba. Ikaw lamang ang tunay na gabay sa aming landas. Iyong ipagtapat ang amin lakad at hayaang ang patutunguhan ay ayon sa iyong puso. Panginoon Jesus, kami nag-aalay sa iyo ng aming sarili. Patnubayan mo ang aming isip upang hindi kami maligaw sa kapag-uran ng mundo. Turuan mo kaming makilala ang tinig mo sa ibabaw ng lahat ng mga opinyon at tinig na sumisiklab sa paligid. Kung may alinlangan sa puso, pumawi ka. Kung may duda sa isip, liwanagin mo. Kung may pagod sa kaluluwa, bigyan mo kami ng galak mong banal. Kami naglalakad man sa lambak o sa bundok, alam naming hindi ka nagtatago. Ikaw ay nandyan, nakatingin, nakikinig at handang magsalita.
Iniisip mo marahil, Panginoon, anong gagawin ko kapag hindi ko naririnig ang sagot? Ngunit natutunan namin mula sa Salmo 38:7, maghintay ka sa Panginoon, magtiwala sa Kanya. Huwag kang magalabid sa taong magtatagumpay sa kanyang mga daan. Sa mga sandaling tila wala kang tugon, huwag kang mapagod magtiwala. Sa paghihintay mo, may kanyang lihim na magpapahaba ng iyong pananampalataya. Huwag mong tanggihan ang tinig ng Diyos kahit padahan-dahan lamang. Tanggapin mong sa simpleng pag-asa mo sa Kanya, may kumikilos na puwersa ng pagsubaybay at patnubay na hindi mo pa nakikita. Ngayon, kausap kita. Ano ba ang plano mong gustong ipagkatiwala sa Diyos? Ilahad mo sa puso mo ngayon. Isipin mo, baka ang plano mo ay sasaliin sa plano niya at sa oras na hindi mo inaasahan, siya'y kikilos at magpapakita ng kabutihan na lampas sa iyong pagkaunawa. Huwag kang matakot magtiwala ng buong loob kahit pa hindi kumpleto ang iyong kaalaman. Sapagkat ang Diyos na nanonood sa itaas ay hindi naluligaw. Siya ang iyong mabuting Ama na hindi kailanman nagpapabaya. Sa bawat salita mong itinatapat sa Kanya ngayon, hayaang bumaba ang presensya niya, punuin ka ng kapayapaan na hindi matitinag ng bagyo. Sa pagtalima mo sa panalangin ng umaga, ito'y magsisilbing iyong espada laban sa mga agam-agam at pagsubok. Tandaan, panalangin ng umaga ang ating awit ng pagsadsad sa awa niya at direksyon niya ang ating sinag sa paglalakad sa araw. Huwag kang magkumpas ng sarili mo lamang. Huwag kang maglakad nang wala siyang kamay na humahawak. Sa sandaling ito, ikwento mo sa Diyos ang iyong pangarap, ang trabaho na gusto mo, ang relasyon na nais mong pagalingin, ang kalayaan na inaasam mo sa Espiritu, ang kaligayahan na tinatahak mo sa bawat buwan. Sundin mo ang tinig ngayong may kapangyarihan siya. Bigkasin mo sa puso mo, Panginoon, ako'y nagtitiwala sa iyong kabutihan at sa iyong pangako. Maghintay ka ng nakabukas ang puso. Gumawa ka na ngayon ng lugar sa puso mo para kay Jesus. Hindi ko sasabihin kung anong susunod, ngunit alam kong may mangyayari. May gagamitin ng Diyos para makapagbigay ng sigla, may sasagap na pangako at may bubukas na bagong pintuan. Kaya't manatili ka sa buwan ng pananalangin kasama ko. Sa mga susunod na sandali, sasabihin natin ang panalangin na may buong tiwala. Panalangin na buhat sa kaibuturan ng puso, panalangin na magdadala ng pagbabago. Ngunit bago tayo doon, ilahad mo muna sa comment section, O Diyos, pangunahan mo ako ngayon bilang tanda ng iyong pananalig. Huwag mong kalimutan mag-subscribe upang hindi mo mamiss ang sagot ng Diyos sa susunod na bahagi. Mula pa sa simula, ang buhay ng pananampalataya ay hindi kailanman naging madali. Ngunit laging may kasiguruhan, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Sa bawat pagsubok, sa bawat sakripisyo, sa bawat hakbang ng pananampalataya, nariyan siya. At walang mas makapangyarihang halimbawa ng pagsunod sa gitna ng hindi pagkaunawa kaysa sa kwento ni Abraham at Isaac. Si Abraham ay hindi isang taong walang kapintasan. Siya ay tao ring tulad natin. May pagdududa, may tanong, may takot. Pero sa puso niya, nandoon ang isang bagay na bihira nating makita sa mundo ngayon, isang matatag na pananalig. Nang tinawag siya ng Diyos at sinabing ialay ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac, wala tayong nabasang pagtutol. Hindi natin narinig na siya'y nagreklamo o nagtago. Ang sumunod na tagpo, maagang bumangon si Abraham, naghanda ng asno, dinala ang kahoy para sa handog at sinamahan si Isaac paakyat sa bundok. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, kaya mo ba yon? Kaya mo bang tumindig sa harap ng isang pagsubok na hindi mo naiintindihan? Kaya mo bang itiwala ang bagay na pinakamahal mo? Kaya mo bang bitawan ang kontrol sa mga plano mo at sabihing, Panginoon, kahit masakit, kahit mahirap, magtitiwala ako? 3 araw silang naglakbay. Isipin mo ang bawat hakbang ni Abraham, puno ng pananahimik, ng panalangin, ng pag-aalinlangan marahil. Bawat gabi, marahil tinititigan niya si Isaac habang natutulog, iniisip,
Ito na ba ang huling gabi na makakasama ko ang anak ko? Ngunit kahit ganoon, patuloy siya, sapagkat alam niya kung tinawag ka ng Diyos, may layunin iyon. Nang malapit na sila sa tuktok ng bundok, iniwan ni Abraham ang mga katulong at sinabi, "Kami ng anak ko ay pupunta upang sumamba at kami babalik. Pakinggan mo, kami babalik." Doon pa lang, may pananampalataya na siya. Alam niyang kahit ano ang mangyari, may gagawing himala ang Diyos. Hindi siya umaasa sa kakayanan niya, umaasa siya sa Diyos na tapat sa kanyang pangako. Habang sila'y paakyat, nagtanong si Isaac, "Ama, narito ang kahoy at ang apoy, ngunit nasaan ang kordero para sa handog?" Paano kaya kumirot ang tanong na iyon sa puso ni Abraham? Paano niya naitago ang emosyon? At sagot niya, "Anak, ang Diyos ang maglalaan." Hindi lang iyon sagot sa tanong, iyon ay propesiya, sapagkat sa bundok ng Moriah, sa dulo ng pagsunod, sa tuktok ng pagsubok, nagpakita ang Diyos ng kapalit, isang tupang lalaki na nasabit sa mga sanga. At sa araw na iyon, ipinangalan ni Abraham ang lugar na iyon, Jehovah Jireh, ang Panginoon ang naglalaan. Ngayon kapatid, gusto kong tanungin ka, nasaan ka ngayon sa paglalakad mo? Paakyat ka na ba sa bundok ng pagsubok? Bitbit mo ba ang kahoy ng problema, ang apoy ng pagod, ang sundang ng takot? May tinig ba sa puso mong nagsasabing, "Panginoon, hanggang kailan ko pa ito dadalhin?" Pero sa bawat hakbang mo, gaya ni Abraham, pinupunuan ka ng Diyos ng biyaya. Sa bawat pawis, sa bawat luha, sa bawat dasal mo sa gabi, naririnig ka niya, hindi ka pabaya, hindi ka nag-iisa, hindi ka nakakaligtaan. Minsan, ang tanging hinihingi ng Diyos ay hindi ang resulta kundi ang pagsunod, ang pagbitaw sa kontrol, ang pagtanggap na hindi natin hawak ang lahat at okay lang yon, sapagkat ang Diyos, siya ang may hawak, siya ang may plano, siya ang may kapangyarihan. At ang tanong niya sa iyo ngayon ay ito, "Anak, kaya mo bang sumunod kahit masakit? Kaya mo bang ipagkatiwala sa akin ang plano mo kahit hindi mo naiintindihan?" Baka matagal mo nang ipinaglalaban ang isang bagay, isang trabaho, isang relasyon, isang panalangin na tila hindi sinasagot. At baka ngayon sinasabi ng Diyos, "Ialay mo muna sa akin." Hindi dahil gusto niyang mawala ito sa iyo, kundi dahil gusto niyang ikaw ay palayain. Gusto niyang ikaw ay pagpalain. Gusto niyang ikaw ay itaas sa panibagong antas ng pananampalataya. Sa awit 37, malinaw ang kanyang pangako. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad at siya'y magpapatnubay sa iyo. Hindi sinabi roon na ipagkatiwala mo at gawin mo rin ang plano mo. Hindi. Ang utos, ipagkatiwala, ang pangako, siya ang kikilos. Kaya ngayong oras na ito, isuko mo ang Isaak mo. Ilagay mo sa altar ng pananampalataya ang pangarap mong matagal mo nang iniingatan. Hayaan mong ang Diyos ang magdesisyon kung ito'y ibabalik niya sa iyo, katulad ng ginawa niya kay Abraham. At kung hindi, manalig ka, may nakahanda siyang mas mabuti, mas matibay, mas tugma sa hinog ng plano niya para sa iyo. Huwag kang matakot sumunod. Huwag kang matakot bitawan. Ang Diyos na sumalo kay Abraham ay siya ring Diyos mo ngayon. Hindi siya nagbabago. Ang ginawa niya noon, kaya niyang gawin ngayon. Pero kailangan mong magtiwala. Ngayon, gusto kong isiping mabuti. Ano ang hinihingi ng Diyos sa iyo na ialay mo? Ano ang kinakapitan mong alam mong kailangang mong ipagkatiwala sa Kanya? Maaari bang sa sandaling ito, ilapit mo iyon sa panalangin? Sabihin mo sa puso mo, "Panginoon, ayokong hawakan ito mag-isa, hindi ko ito kaya. Kaya ngayong oras na ito, iniaalay ko sa iyo ang lahat. Ang puso ko, ang pangarap ko, ang kinabukasan ko. Gawin mo ang iyong kalooban. Ako'y nagtitiwala." At habang ginagawa mo iyan, tandaan mo, sa bundok ng pagsubok may tupa, sa dulo ng pagsunod may sagot, sa gitna ng sakripisyo may biyaya. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ang Diyos ay sumasagot sa Kanyang oras, sa Kanyang paraan at sa Kanyang presensya. Isulat sa comment, "Jehovah Jireh, ikaw ang lahat sa akin."
ibahagi mo ang panalangin mong gusto mong isuko sa Diyos. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil sa susunod, sasabog ang panalangin na magpapalaya sa puso mo. May susunod pa at hindi mo ito gustong mamiss. Kapag iniaalay mo ang iyong Isaac sa altar ng pagtitiwala, may isang bagay na nangyayari na mas malalim pa sa inaakala mo. Hindi lang ito tungkol sa pagsunod. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng kapangyarihan, kapangyarihang hindi galing sa sarili, kundi kapangyarihang galing sa Diyos na gumagawa ng higit pa sa kayang abutin ng iyong isip. Ang pagsuko ay hindi kabiguan. Sa kaharian ng Diyos, ang pagsuko ay simula ng tagumpay. Kaya kapag sinabi mong, Jehovah Jireh, ikaw ang lahat sa akin, hindi lang iyon deklarasyon, iyon ay pagpapaubaya. At sa sandaling ikaw ay lubos na nagpaubaya, naririnig mo ang isang bagay na hindi maririnig ng mundo, ang banayad na tinig ng Diyos na nagsasabing, Anak, narito ako, hindi kita pababayaan. Tumingin ka sa paligid mo ngayon. Baka ang bundok ay hindi na pisikal, baka ito ay pang-araw-araw na pagsubok, mga bayarin, sakit ng katawan, responsibilidad, pagkaantala ng mga pangarap. Pero tandaan, ang bundok ay hindi hadlang. Sa katotohanan, ang bundok ay entablado kung saan ipinapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Ang bundok ay hindi dulo ng kwento, ito ay simula ng himala. Habang tinatahak mo ang bawat araw, dala mo ang panalangin ng iyong puso. Bawat buntong hininga sa gabi, bawat panawagan tuwing umaga, lahat ng iyan ay naririnig ng Diyos. Hindi pa man dumadating ang sagot, gumagalaw na siya. Sabi sa Isaiah 65:24, bago sila tumawag, ako'y sasagot. Samantalang sila'y nagsasalita, akin nang didinggin. Ang Diyos ay hindi manhid sa panalangin mo, hindi siya bingi, at higit sa lahat, hindi siya huli. Alam mo kapatid, sa kultura nating mga Pilipino, madalas tayong lumuluhod sa panalangin na may luha, na may damdaming puno ng pananabik. Ganyan ang panalangin na kumikilos. Hindi kailangan ng perpektong salita, kailangan lang ng pusong tapat. At kapag iniluhod mo ang puso mo, kahit walang salitang lumabas, ang Diyos ay tumutugon sa iyak mo. Kaya ngayon, bit-bit ang pananalig ni Abraham. Tanggapin mo na ang presensya ng Diyos ay sumasa iyo. Hindi mo kailangang maramdaman palagi. Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa emosyon, kundi sa katotohanan. At ang katotohanan ay ito, kasama mo ang Diyos ngayon. Sabi sa awit 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kung may bagyo sa buhay mo ngayon, hindi mo kailangang hanapin ang sagot sa labas. Ang presensya niya ang kaligtasan mo. Ang salita niya ang gabay mo. Ang pangako niya ang sandigan mo. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat bago sumunod. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat bago magtiwala. Ang hinihingi ng Diyos ay ito, Anak, ibigay mo sa akin ang kamay mo at ako ang maglalakad para sa iyo. Kaya ngayon, sa sandaling ito, magdesisyon ka. Hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, ngayon. Magdesisyon kang ipagkatiwala ang plano mo. Magdesisyon kang maniwala kahit wala pang ebidensya. Magdesisyon kang manalangin, hindi dahil kailangan, kundi dahil nais mong maranasan ng Diyos. Marahil iniisip mo, paano kung wala akong sapat na pananampalataya? Alam mo ba, hindi kinakailangan ng Diyos ang malaki. Sabi sa Biblia, kahit pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa, kaya niyang paggalawin ang bundok. Walang maliit na panalangin sa Diyos. Walang salitang sayang kapag inialay mo sa Kanya. Kahit isang hikbi lang, kapag totoo at galing sa puso, iyon ay musika sa langit. At sa musika ng panalangin mong iyon, bumababa ang presensya ng Diyos at nagsisimulang kumilos. May mga pagkakataon na ang Diyos ay tahimik, pero kahit tahimik siya, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Minsan, ang Diyos ay tahimik kasi nagtatrabaho siya sa ilalim ng lupa, sa lugar na hindi mo nakikita.
Gaya ng ugat ng punong kahoy, bago lumago sa itaas, kailangang lumalim muna sa ibaba. At baka ganun ang ginagawa niya sa iyo ngayon. Hindi ka tinatalikuran, hindi ka kinakalimutan. Ikaw ay inihahanda. Sapagkat darating ang panahon, makikita mong lahat ng luha, lahat ng pagtitiis, lahat ng panalangin, ginamit niya para itanim ang ugat ng pananampalataya mo. At kapag dumating ang sagot, hindi ka na basta matutuwa, matututo kang magtiwala, matututo kang maghintay, matututo kang sumamba kahit walang sagot pa. Kaya ngayon, sa katahimikan ng sandaling ito, hayaan mong ang puso mo ang magsalita. Pumikit ka kung maaari. Damhin mo ang presensya ng Diyos. Ilahad mo ang puso mo sa Kanya. Huwag mong pigilan ang luha. Huwag mong pigilan ang takot. Ilagay mo lahat sa paanan niya. At kapag nagawa mo iyon, maririnig mo rin ang tinig ng Diyos na sinasabi, "Ako ang Jehovah Jireh mo. Ako ang Diyos na naglalaan. Ako ang Diyos na hindi nauubusan ng himala. Ako ang Diyos na may plano para sa iyo. Ako ang Diyos na gumagabay sa gabi. Ako ang Diyos na bumubuhay ng panibagong pag-asa." At habang ang tinig na iyon ay bumabalot sa iyo, isang bagay ang babangon sa kaluluwa mo, ang pananampalatayang hindi basta galing sa isip, kundi pananampalatayang galing sa Espiritu. Ang uri ng pananampalataya na hindi madaling matinag, ang uri ng pananampalataya na kaya kang dalhin sa bundok, pababa ng bundok at muli sa bagong misyon. Dito ka tinatawag ng Diyos ngayon, hindi para manatiling nakaupo, hindi para manatiling natatakot, kundi para lumakad, para ipagpatuloy ang panalangin, para ibalik sa altar ang puso, para sabihin muli, "Panginoon, kahit hindi ko alam ang dulo, susunod ako." At habang nagpapatuloy ka, makikita mo, ang Diyos ay hindi palaging gumagawa ng milagro sa harap ng maraming tao. Minsan, gumagawa siya ng pinakadakilang himala sa mga tahimik mong panalangin, sa mga sandaling ikaw lang at siya. Ang tanong, handa ka bang sumunod? Kung ang sagot mo ay oo, isulat mo ngayon sa comments, "Panginoon, ako ay handang sumunod sa iyong kalooban." Sabihin mo sa iba na nanonood, sumama ka sa panalangin ito. Ibahagi mo ang nararamdaman mo ngayon. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil may ituturo pa ang Diyos sa mga susunod nating sandali kapag sinabi mong, "Panginoon, ako ay handang sumunod sa iyong kalooban." Parang bumubukas ang langit sa isang panibagong yugto ng pananampalataya. Hindi ito basta salita. Isa itong pagbitaw, isa itong deklarasyon na kahit wala kang hawak, may tiwala kang may hawak sa iyo. At sa mismong sandaling iyon, ang kilos ng Diyos ay nagsisimula sa paraang hindi mo man agad makita, pero tiyak mong mararamdaman sa puso. May mga araw na hindi mo maramdaman ang kanyang presensya. Tahimik, parang wala. Pero alam mo ba, ang katahimikan ng Diyos ay hindi kahulugan ng kanyang kawalan. Minsan, ang pinakatahimik na sandali sa panalangin ay ang pinakakilos niya. Gaya ng binhi na itinanim sa lupa, hindi mo nakikita kung paano ito tumutubo, pero araw-araw, lumalalim ang ugat. At siguro ganun din ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon. Tahimik, walang paramdam, pero habang ikay nagtitiwala, habang ikay sumusunod, habang ikay patuloy na nagpapakumbaba sa panalangin, may ginagawa siya, may binubuo, may hinahanda, may inihahanda na hindi mo pa kayang hawakan ngayon pero tiyak mong mararanasan sa tamang oras. Alalahanin mo ang awit 36:7. Ikaw ay magpakatahimik sa harap ng Panginoon at maghintay kang may pagtitiwala sa Kaniya. Madaling sabihin ang maghintay, pero sa totoo lang masakit, mahirap. Lalo na kapag araw-araw mong hinahanap ang kasagutan sa panalangin mong matagal mo nang inuulit. Pero sa paghihintay, lumalalim ang ugat. Sa paghihintay, tumitibay ang pananampalataya. Sa paghihintay, natututo tayong lumuhod, hindi lang para humingi kundi para makinig. At sa katahimikan na iyon, naririnig natin ang tinig ng Diyos. Hindi palaging malakas, minsan parang bulong lang,
Pero sapat na yon para tumigil ka, para lumuhod ka, para sabihing, Panginoon, narito ako. Magsalita ka, nakikinig ang iyong lingkod. Gusto mong malaman kung kailan darating ang sagot? Kapag handa na ang puso mo, kapag wala nang iniipit, kapag wala ka nang mas mahal kaysa sa Kanya. Dahil ang tunay na pagpapala ay hindi lang natatanggap, ito'y ipinagkakatiwala sa mga handang hawakan ito ng may kababaang loob at pusong tapat. Kapatid, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa Diyos. Alam niya ang bawat kahinaan mo. Alam niya ang bawat takot mo. Alam niya ang mga gabi mong walang tulog, mga panahong ayaw mo nang bumangon. At kahit ganoon, minamahal ka pa rin niya. Hindi nagbabago ang pagtingin niya sa iyo. Hindi nababawasan ang plano niya. Sa katunayan, mas lalo kanyang inaalagaan. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi ka lang basta tagasunod. Ikaw ay anak, at ang anak ay hindi pinababayaan. Ang anak ay hindi iniiwan sa dilim. Maaring dumaan ka sa lambak ng luha, pero ang ama mo ay naghahanda ng mesa sa harapan ng kaaway. Maaring umiiyak ka sa gabi, pero darating ang umaga ng kagalakan. Maaring walang sagot ngayon, pero ang Diyos ay hindi kailanman na late sa kanyang panahon. Kaya huwag kang bibitiw, huwag kang susuko, huwag mong hayaan na ang takot ang magsara ng pinto na binubuksan ng pananampalataya. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay siya ring Diyos na magdadala sa iyo sa katuparan. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang hanapin ang shortcut. Ang kailangan mo lang ay isang salitang galing sa Kanya at yun ay sapat para baguhin ang lahat. Tulad ni Abraham, may bundok tayong lahat. Maaring hindi ito Moriah, pero ito'y bundok ng desisyon, bundok ng pagsubok, bundok ng pananampalataya. At gaya ng ginawa niya, tinatawagan ka rin ng Diyos ngayon, hindi para sumuko sa takot, kundi para lumakad sa pananalig. Hindi para bumalik sa dating buhay, kundi para akyatin ang lugar ng presensya niya. Habang umaakyat ka, may tanong sa iyo ang Panginoon, pagtitiwalaan mo ba ako kahit hindi mo ako nararamdaman? Mananatili ka ba sa akin kahit wala ka pang nakikitang pagbabago? Mamahalin mo ba ako kahit hindi ko ibigay agad ang hinihiling mo? At kapag ang sagot mo ay oo, Panginoon, iyon na ang simula ng bagong yugto. Iyon ang simula ng kapayapaan. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam mong hindi mo itong nilalabanan mag-isa. Ang pananalig mo ngayon ay ginagawa kang handa para sa mas malalim na presensya ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa sagot. Hindi lang ito tungkol sa milagro. Ito ay tungkol sa relasyon. At kapag ang puso mo ay nakaangkla sa relasyon sa Diyos, kahit anong bagyo, hindi ka matitinag. Kaya ngayon, kapatid, isang hamon ang inihahain sa iyo. Manatili, hindi sa damdamin, hindi sa sitwasyon. Manatili sa salita, manatili sa pangako, manatili sa panalangin. Dahil habang nananatili ka, gumagalaw ang Diyos. Hindi man palaging nakikita, pero palaging totoo. At kapag dumating ang oras na ibibigay ng Diyos ang sagot, mapapansin mong hindi lang ang panalangin mo ang nasagot, kundi ang puso mo ay nabago. Ang pananaw mo ay lumalim, ang tiwala mo ay tumibay, at ang relasyon mo sa Diyos ay naging sandigan mo sa lahat. Kaya bago tayo dumako sa huling bahagi, gusto kong imbitahan ka ngayon sa isang malalim na sandali ng pakikipagtagpo sa Diyos. Ilapit mo ang sarili mo. Huminga ka ng malalim, ibulong mo sa Kanya ang mga salitang galing sa puso mo. Walang kailangang maganda, walang kailangang maayos, basta totoo sa puso. At kung kaya mo, isulat mo sa comments, Panginoon, mananatili ako sa iyo, o kaya'y kahit hindi ko maintindihan, magtitiwala pa rin ako. At kung ikaw ay may panalangin na nais naming isama, huwag kang mahiyang magsulat sa ibaba. Sama-sama tayong manalangin, sama-sama tayong maghintay, sama-sama tayong makaranas ng pagkilos ng Diyos. Sa pagwawakas ng panahong ito ng panalangin, pagninilay at pakikipagtagpo sa Diyos, nais kong ipaalala sa iyo na ang lahat ng ito, ang bundok na inakyat mo, ang panalangin isinuko mo, ang pananampalatayang pinili mong yakapin ay hindi na sayang.
Walang kahit isang sandali sa presensya ng Diyos ang nawawalan ng saysay. Bawat luha, bawat hinga, bawat tahimik mong Panginoon, tulungan mo ako. Lahat iyan ay isinulat niya, hindi sa papel, kundi sa puso ng langit. Kapatid, kung narating mo ang puntong ito ng video, ito ay hindi aksidente. Ito ay pagtawag. Isang pagtawag na hindi lang para makinig, kundi para lumakad sa bagong antas ng pananampalataya. Isang panibagong panimula. Isang panahon ng katuparan ng mga pangakong matagal mo nang hawak sa puso. Ngayon ang oras para yakapin mo ang sinabi ng awit 37:5. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad at siya'y magpapangyari. Hindi mo kailangang malaman kung kailan. Hindi mo kailangang malaman kung paano. Ang kailangan mo lang ay isang simpleng pananalig na gaya ng kay Abraham, isang pusong handang sumunod kahit may takot, kahit may tanong, kahit walang katiyakan, dahil sa dulo ng bawat bundok, nandoon ang Diyos. At hindi siya nagbabago. Ang Diyos ni Abraham ay siya pa rin ngayon. Ang Diyos na naglaan ng tupa sa gubat, siya ang Diyos na maglalaan ng kasagutan mo. Ang Diyos na tumugon sa panalangin ni Hana, na nagpagaling kay Job, na nagpalaya kay Pedro sa kulungan, iyon din ang Diyos na kumikilos sa likod ng bawat panalangin mo. At baka hindi mo pa ito nakikita ngayon, pero darating ang araw, titingnan mo ang likod mo at masasabi mong, Panginoon, salamat, hindi mo ako iniwan. Titingnan mo ang panahong ito ng pag-iyak at magiging patotoo ito ng katapatan niya. Kaya huwag mong bitawan ang pananampalataya mo. Huwag mong hayaan ang mga pangyayari na sirain ang tiwala mo sa Diyos, sapagkat sa tuwing pumipili kang lumapit sa Kanya, kahit pagod, kahit luhaan, kahit may kaba, ang langit ay nagagalak. Gusto kong iwan sa puso mo ang imbitasyon ng Panginoon sa Mateo 11:28. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Ang imbitasyong ito ay laging bukas. Hindi kailangang perpekto, hindi kailangang handa, basta handang magsuko, basta handang magtiwala. Ngayong natapos natin ang oras na ito ng panalangin at salita, hayaang patuloy mong dalhin ang presensya ng Diyos sa bawat araw. Sa tuwing gigising ka, sabihin mo agad, Panginoon, Ikaw ang una kong hanap. Sa tuwing ikaw ay panghihinaan ng loob, muling sambitin, Diyos ko, Ikaw ang lakas ko. At sa gabi bago matulog, sabihin mo, Salamat Panginoon sa biyayang hindi ko man hiniling ay binigay mo. Kung naramdaman mo ang kilos ng Diyos sa panahong ito, huwag mo itong sarilinin. Ibahagi mo ito dahil baka ang isang simpleng comment mo ay maging dahilan para ang isa pang kaluluwa ay makadama rin ng pag-asa. Kaya ngayon, bago ka umalis, gusto kong anyayahan kang gumawa ng 3 bagay na simple pero makapangyarihan. Una, mag-iwan ka ng komento. Sabihin mo kung ano ang panalangin mo ngayon. O isulat mo ang salitang, sumasampalataya pa rin ako, Panginoon. Iyan ay deklarasyong maririnig ng langit. Pangalawa, pindutin mo ang button na subscribe dahil dito sa lugar na ito, hindi lang basta video ang natatanggap mo, kundi salita, gabay at panalangin na makatutulong sa araw-araw mong lakad sa Diyos. At pangatlo, huwag mong kalimutang pindutin ang video na lumalabas ngayon sa screen. May panibagong mensahe ron na tiyak kong sasapol sa puso mo. I-click mo ito dahil baka ito na ang susunod na sagot sa panalangin mong matagal mo nang inaalay. Manatili sa pananampalataya, manatili sa salita, manatili sa presensya ng Diyos. Hindi pa tapos ang kwento mo. Sa totoo lang, ngayon pa lang ito nagsisimula. Hanggang sa muli, kapatid, magpatuloy ka, magtiwala, at sumama kang muli sa susunod nating panalangin. Maraming salamat, pagpalain ka ng Panginoon ngayon at magpakailanman.